Magandang araw at heto na naman ang umaga ko. Sa tuwing umaga, ang problema ko dito sa anak kong panganay ay ang buhok niya. Kasi naman, kada nagigising sa umaga, nagsisitayuan lahat ng mga buhok niya. Kaya bago siya pumapasok sa school, kung ano-ano na lang yung nilalagay ko sa may buhok niya para lang humiga. Kasi kapag tubig lang yung ilalagay ko, ang hirap pahigain. Ewan ko ba kung bakit ganito yung buhok niya. Kung tatanungin niyo ako kung bakit hindi ko na lang siya paliguan, ito ang isasagot ko. Kapag meron silang pasok sa school, gabi ko sila pinapaliguan. Dito kasi sa France, hindi uso sa mga bata na sa umaga sila pinapaliguan bago sila pumasok sa school. Lalong-lalo na kapag ganitong magwi-winter na. Mga anak ko, gabi ko talaga sila palaging pinapaliguan. Kasi kung umaga ko pa sila papaliguan, wala na akong time, lalong-lalo na kung may trabaho din ako. Kaya itong anak kong panganay, sa tuwing nagigising siya sa umaga, ganito palagi yung mabuti pa yung dalawang anak ko, walang problema. Dito kasi sa France, parang nahihirapan sila na gupitan yung anak ko, hindi nila makuha-kuha yung gupit na gusto namin sa kanya. Ang sabi ng mga ibang nagugupit, masyado daw makapal yung buhok ng anak ko. Kaya siguro hindi nila makuha-kuha yung gupit na gusto namin sa kanya at ganun na lang yung buhok niya kapag nagigising sa umaga. At itong si Lara naman, ayaw na ayaw niyang sinusuklayan ko siya. Ewan ko ba sa kanya, hate na hate niya yung nagsusuklay. Ang reason niya, masakit daw kasi kapag sinusuklayan ko siya. Kasi naman, ang hirap minsan suklayan yung buhok niya. Lalong-lalo na may pagka-curly yung hair niya. Gustong pagupitan ng asawa ko yung buhok ni Lara, kaya lang ayaw ko kasi gusto ko sa buhok ni Lara ay mahaba. Ang sabi ng asawa ko, hahaba din daw naman ulit. Kaya lang, ayaw ko talaga at hindi niya ako mapipilit doon. Simula kasi nung pinagupitan ko si Lara sa salon, hindi na bumalik yung dating hair niya. Kasi dati sobrang ganda ng buhok ni Lara, kulot na kulot talaga siya. Ngayon, medyo nag-i-straight na yung buhok niya. Itong bunso ko naman, napakakulit. Mahaba na din yung buhok niya at hindi ko pa siya napapagupitan. Ang balak ko sana, ako na lang yung maggupit sa kanya, kaya lang baka magkamali na naman Last time kasi, ginupitan ko yung anak kong panganay at ang pangit talaga ng kinalabasan. Kaya ang sabi sa akin ng asawa ko, wag ko na daw gupitan yung mga anak ko. So ayan, natapos ko na silang bihisan at hahanapin ko naman ngayon kung saan ko nilagay yung nail cutter. Ewan ko ba, mas lalong lumala yung pagkakaulyanin ko. Kakukuha ko lang tapos nakalimutan ko na naman kung saan ko nilagay. Iba na talaga kapag tumatanda ka na. Mabuti pa tong mga aso at pusa namin patulog-tulog lang sila. Yung wala silang ibang pinoproblema. Kaya minsan naisip ko, gusto ko na lang din kaya maging aso o kaya pusa. Share ko lang pala yung niluto kong pananghalian ko. Dahil ako lang naiiwang mag-isa dito sa bahay kapag nasa school yung mga estudyante ko. Kaya heto, naisipan ko magluto ng medyo natakam kasi ako sa crispy pata na napanood ko sa Facebook. Kaya heto, napaluto sobrang ako. Lutong ng pagkaluto niya at gumawa na din pala ako ng sausawan ko. Naglagay ako ng toyo, suka, sili, sibuyas at paminta. Kapag ganito naman talagang ulam, hindi talaga mawawala ang sausawan. Ito yung panang baboy na nabili ko nung isang araw. Gusto ko sanang lutuin ng may sabaw, kaya lang kakaluto ko lang ng sinigang na manok nung isang araw. Para naman maiba at hindi laging may sabaw. At syempre, kapag ganito ang ulam natin, hindi talaga mawawala ang rice. Tayong mga Pinoy, rice is life. Hindi yan mawawala sa buhay natin. So ayan guys, kain na tayo at sobrang sarap ng pagkaluto. Ayan, pagkatapos ko naman ng kumain, tinuloy ko na yung pagsasampay ng mga damit. Tapos, biglang dumating yung biyanan ko na may daladalang bulaklak. Medyo nahiya pa ako dyan kasi nakita niya ako nagbibideo habang nagsasampay. Nabigla nga ako kasi meron siyang daladalang bulaklak. Yung napatanong ako bigla sa isip ko kung anong meron. Tinanong ko siya kung para saan tong bulaklak na to at kanino galing. Ang sabi niya galing sa asawa ko. Alam mo yun, bigla talaga akong napaisip kung bakit anong meron. Hindi naman nagbibigay ng bulaklak yung asawa ko ng ordinary day na ganito. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung anong date ngayon. Kaya wala talaga sa isip ko kung anong meron. Nung sinabi sa akin ng biyanan ko na wedding anniversary namin ngayon ng asawa ko. Tapos, sinanong ko siya kung ano na bang date ngayon. Kaya dun pa lang ako parang nahimasmasan. Nakalimutan ko na talaga na wedding anniversary pala namin ngayon ng asawa ko. So, ayun lang. Maraming salamat sa panunood. See you next time. Au revoir.